Yo, what's up mga kapara? Yun, samahan nyo kami muli. Natang baby nana namin na nag-almusal. Almusal. Hi. At samahan nyo kami muli sa ika-anim, no? Na Misa de Gallo. At ano pa naantay? Tara at pumunta sa simbahan. Let's move back. What's up mga kapara? Nandito na nga tayo sa simbahan, no? At mag-askaso na tayo, no? Magsisindi na tayo ng insensonaryo, no? At yun lang mga parang mamaya na lang ulit. Yun. Surprise! Na araw ng Misa de Gallo. At ito po ay paganda ng paganda ang mga mensahe na pinagkakaloob sa atin ng Diyos sa pamamagitan ng ating mga pagbasa at mga ebanghelyo. At kung ang sarili lang nating katauhan, ang pagbabasihan po natin, talagang imposible ang mga nangyayari. Ito na po, balik tanaw po tayo sa nakalipas. Si Zacarias, isang saserdote, asawa niya ay si Elizabeth. Pareho po silang matanda na. Si Zacarias po, more than 90 years old. Si Elizabeth ay more than 80 years old. Ibig sabihin, kung sa panahon natin ngayon, ang senior citizen po ay 60 years old, nag-uumpisa, pero sila sobra-sobra na. 60, 70, 80, 90, at sobra pa. Kaya, kung papasok, kung ordinaryong tao ang makakarinig o makakakita, kaya sa isang matanda, sa isang maedad ng uugod-ugod, di mo ba pang 80 years old naman na, karamihan ay mahina na, uugod-ugod na, ay si Elizabeth po, more than 80 years old na. At talagang matanda na. Hindi nila sukat akalain na yung kahilingan nila noon, nung sila'y mga batang pang mag-asawa, nasa 20s siguro ang edad nila, 30s, hanggang sumapit po ang edad nila ngayon, hindi nila akalain at hindi nila inaasahan na pagkakalooban pa ng Diyos ng anak, si Elizabeth. Kaya hindi po naniwala si Zacarias. Dahil dito, naparusahan siya ng anghel. Kapag ikaw ay binigyan ng mensahe ng Diyos sa pamamagitan ng anghel, direkta, harapan, at hindi mo pinaniwalaan, ay may posibilidad na maparusahan. Katulad ng tinanggap na parusa ni Zacarias. Dahil ikaw, sabi niya, ako, si Angel Gabriel, na naglilingkod sa harapan ng Diyos, ang nagsabi sa iyo, dahil hindi ka naniwala, ikaw ay mapipipi at mapipingi hanggang sa dumating na ang pagsisilang ng iyong asawa ng kanyang anak. Isang mabigat na dako sa mag-asawa. Pareho na silang may edad.
Pero naparusahan pa ang partner ni Elizabeth na hindi makapagsalita at nabingi. Paano kaya sila magkakaintindihan? Ay, meron pang dalang sanggol sa sinapupunan ni Elizabeth. Kaya yung po ang kailan, mga mahal kong kapatid, kung bakit hindi umalis ng bahay si Elizabeth hanggang mula sa simula hanggang 6 na buwan nang siya'y galawin ng mahal na Birhen Maria. At ang mahal na Birhen naman, si Maria ay alam niya na rin na may pumipintig na sa kanyang sinapupunan. Matapos siyang batiin ng anghel at sinabi, ikaw ay mapalad, sapagkat ikaw ang pinili ng Diyos para maging ina ng isisilang mo lalaki na tatawagin Jesus. Ano po sinabi ni Maria? Paano mangyayari yun? Samantalang wala naman akong nakikilalang lalaki. Walang gumagalaw sa akin. Pinaliwanag ng anghel, lililiman ka ng Espiritu Santo. Na ang ipapanganak mo ay magiging hari at kikilalaning pinakahari ng buong sangkatauhan na kalangitan sa ilalim ng lupa o sa buong kalupaan. At ipinaliwanag po niya na ikaw ang magdadala nito hanggang sa ito'y iyong ipanganak na tatawagin mo, Jesus. Nang malaman po ni Maria na yun ang utos ng Diyos, ay sinabi niya, ako'y alipin ng Panginoon. Maganap nawa sa akin ang iyong sinabi. At lumisan na ang anghel. Alam po ni Maria, matapos siyang batiin ng anghel at ipinaalam sa kanya ang kanyang tungkuling, mabigat na tungkulin. Napakabigat sapagkat may relasyon sila ni Jose na sila'y nakatakda ng ikasal, na pagdudahan pa siya na siya ay may ibang lalaki kaya sila buntis. Kinakailangan pa rin bumiro sa anghel at magpakita kay Jose sa pamamagitan ng panaginip upang malaman niya na si Maria ay matinong babae. Siya ay hindi nagtaksil. Si Maria ay hindi masamang babae at hindi nakikilapit kailanman. At nang marinig ni Jose, malaman ni Jose yung bakita ng anghel na si Maria naman pala ay mabuting babae na pinag-isipan niya ng masama. Nag-isip siya na hiwalayan si Maria. Dahil sa pangyayari ay nang magising siya, mabilis po niya pinuntahan si Maria at ito ay kanyang pinakasalan. Sapagkat kung hindi niya papakasalan si Maria sa panahon ng mga kaugalian ng mga Hudyo, maaaring si Maria ay mapahaba at mamatay. Dahil noong panahon po na yun, ang isang babae na walang asawa na magbuntis ay paparusahan ng pagbato sa plaza, paparusahan ng kamatayan sa pamamagitan ng pagbato ng mga tao. Napakabigat. At ngayon nga po, mga mahal ko kapatid, nalalaman na ni Maria na si Elizabeth pala ay nagdadalang tao at ika-6 na buwan ng kanyang dinadala. Mabilis po. Ito po ang inumpisa naman sa ating banal na ebanghelyo ngayong umaga. Si Maria ay nagmamadaling pumunta sa isang bayan sa kabuluhan ng Judea. At pagdating sa bahay ni Zacarias, binati niya si Elizabeth nang marinig ni Elizabeth ang bati ni Maria, naggagalaw ang sanggol sa kanyang tiyan. Alam po ni Maria na ang kanyang pinsan na si Elizabeth ay matanda na. Alam po niya na ang nanay, kahit bata pa, marami pong mga nanay dito, mga naging nursing mother, ibig sabihin, mga bagong nanay, nasa kasigulan na yung edad, maaaring nasa 20s, o minsan yung iba, 18 lang, nagdadalang tao na.
Pero nakikita ni Maria, sa pagdadalang tao, napakabigat at napakahirap po ng pagpabuntis, lalo na yung panahon ng paglilihi. Meron na po ako alam na halos sa buong paglilihi niya ng ilang buwan, wala po siyang ginagawa kundi magsuka sa umaga. Pag susuko ng pagkain, isusuka na naman. Napakabigat na dalahin. Kaya po, dito sa atin, yung mga anak na hindi nila nararamdaman yung sitwasyon ng isa nila, kung paano sila inalagaan, kung paano sila minahal, at inasikaso. Nasa siyang nakuman na sinigot upang hindi magkasakit sa dugo. Upang ang, ano ba tawag doon, yung billable cord, na yun po yung minsan ay pumupulot po sa liig ng bata na nagiging dahilan ng kamatayan. Ang iba pang maaaring karamdaman ng bata sa loob ng sinapupunan. Kasi yan daw po, habang yan ay lumalaki, ay umiikot sa loob ng yan. Maaaring ang posisyon niyan, una, yung ulo nasa baba, sa sunod na araw, nasa tagiliran, sa sunod naman ay nasa taas. At minsan po, pati yung paa ng bata, nakikita sa tiyan ng nanay, ang lakas tumatya. Alam ni Maria na ang pagdadalang tao ay hindi basta. Lalo pa si Elizabeth ay matanda at baog pa. Pero sa tulong at awa kapangyarihan ng Diyos, siya'y nagdalang tao. Kaya mabilis siyang sumunod sa kaburulan ng Judea. Alam po ninyo yung lugar ni Elizabeth? Lalakad ka pa ng ilang mga burol at bundok para makarating doon sa bahay ni Zacarias. Sinakripisyo po yan ng mahal na Maria. Pumunta siya, inasikaso niya, minahal niya, sapagkat alam niya ang sitwasyon ng nagdadalang tao, lalo na nung may edad na, paano siya kikilos. Ang kanyang asawang si Zacarias ay bingi at pipi na hindi magkaintindihan ng mag-asawa. Napakabigat na pagsubok na dumating sa kanilang buhay. Kaya nang dumating si Maria, sobrang galak ni Elizabeth. At kulang na lang na talagang umiyak siya at yakapin si Maria sapagkat sinabi niya, sino ako para dalawin ng ina ng aking Panginoon. Mga minamahal kong kapatid, sa umaga po ito, ang aral na ibinibigay sa atin ng banal na Ebanghelyo ay may kaugnayan sa walang hanggang pagkamartir at pagmamahal ng ina sa kanyang anak. Kung may mga bata dito na hindi nila naramdaman ang sakripisyo ng nanay habang sila'y nasa loob ng tiyan, kung merong mga kabataan na kung gano'n na lang kung sumagot sila sa kanilang nanay kapag sila'y sinisimpunan, pinapagalitan. Gano'n na lang ang ugali ng mga bata kapag inuutusan ng nanay, anak, bumili ka ng suka sa tindahan. Si kuya na, ako'y busy. Ako'y may ginagawa. Nagtitiktok ako. Nag-EML ako. Kung alam lang ng mga bata nito, buhay ang kapantay habang kayo'y nasa loob pa ng sinapupunan ng inyong mga nanay. Matyaga, kaya nga po, yung sinabi dito, ang banal na paghihintay. Matyagang hinihintay ng mga nanay ang kanilang mga anak sa kanilang sinapupunan hanggang sa ito ay isilang. At kapag naisilang na, kung may malay siya ng ilabas ng sanggol, halos ang kaligayahan at kasiyahan ng ina, yayakapin ang gagawin po ng nurse, ng doktor, ay kukunin ang anak na bagong silang at ipapakong sa dibdib ng nanay upang maramdaman ang yan yung iyong pinaghirapan, ang iyong inasikaso, ang iyong inalagaan sa loob ng iyong sinapupunan ng siyam na buwan. Kaya, Hindi ko na-experience. dito mo po napagtanto
At dapat malaman natin lahat Nakaano kasi ang siya, iwag na nakatubig. Kailangan ng din na siya magulang, linisin. lalo na ng nanay, Mapupunta na walang siya doon. pag-iisip ng ikakapahama at ikakasasama ng kanilang anak. Ang nanay lagi, kung ano yung kabutihan na maitutulong sa nanay, sa anak, ay kanilang gagawin. Kung ano po, buhay man ng ina ang kapalit, gagawin po niya para lamang maibigay yung tamang disposisyon. Kahit hindi sinutusan na mahalin mo yung anak mo, kusang loob na bumubukal ang pagmamahal ng nanay para sa kanyang anak. Kaya po, naramdaman ko, noong isang araw, bagamat puyat kami, alam po ninyo, alas 6 pa lang ng gabi, nag-uumpisa na kami magsimbang gabi. Ang mga kabataan na kasama ko, yung pa rin yung kabataan na kasama ko hanggang ngayon. Sa kabila ng puyat, sa kabila po ng gutom, siyempre mahirap yung maaga gigising. Pag sinabi ko, ano yung mga bata? Bilog, sugar, lime, puti. Maaga tayo bukas. Kasi ngayon po umaga, pagkatapos nitong Misa de Gallo, may tawag po sa amin na may misa kami sa Patay na walang pakuhang pari. Napakalayo pa po ang pupuntahan namin. Kaya sinabi ko doon sa nag-iimbita, susunduin mo na lang kami. Kasi yung driver ko rin, natutulog. Mahirap po na nagtumatakbo kami ay siya'y natutulog. Kaya magpapahinga siya at kami yung lalakad, meron namang susundo sa amin ngayong umaga. 7 o'clock ang usapan. Alam ko yung mga bata, pagod. Yung bata, yung mga sakristan ako ay marami rin mga ginagawa. Kahapon, hindi sila nakatulog. Kasi sabi niya, Bishop, maglalaban naman kami ng mga damit namin. Naglaban po sila. Pero maaga pa rin sila. Pagdating namin ng park bill, nandun na po sila. At pagkatapos noon, kami naman ay tumakbo na kaagad papuntang Pulising Martires. Halos, dumadating po kami rito ay pasado alas 12 na o alauna na ng gabi, ating gabi. Pero kagabi po, medyo maaga kami. Mga wala pang 12, nandito na kami sa simbahan. At sabi ko sa kanila, sige, uwi na agad kayo. Pahinga na kayo, tulog na kayo. Dahil maaga tayong bukas pagkatapos ng misa. Sa tulong at awa ng Panginoon, ang pagpapay ko niya nandiyan. Ako mismo nakakaramdam na ako ng medyo nahihilo. Parang gusto mag-collapse. Kaya sabi ko kay Bilog kahapon, dito, sabi ko, para po ako naupos na kanila, para pabibigay. Yung po ang sinasabi ng doktor, kapag tayo napupuyat, lalo na po yung mga panggabi, papalitan ninyo yung puyat ninyo ng mga vitamins at bawiin ninyo sa pagkain. Kaya yung mga bata, hindi namin tinitipid ang pagkain. Hanggang may pagkain, kain lang kami na kain. At kapag wala naman makain, di magigingin kami ng kakainin. Pero ang importante, unahin din natin na alagaan ang ating sarili dahil meron tayong responsibilidad na dapat gawin. Kaya, mga minamahal ko kapatid, sa pamamagitan ng sakripisyo na ngayon ang topic ngayong umaga ng mga nanay, hinihiling ko po sa mga ina na ingatan ninyo ang inyong mga sarili sapagkat walang ibang pinaka-importante, pinakamahalagang tao sa bahay, sa tahanan, kundi ang ina. Alam ko po na hindi mag-iinakit ang tatay. Kasi ang trabaho lang naman ng tatay, mag-disponer para mayroong maimantiner sa anak at maisustiner sa pamilya. Pero sa kabila ng pangyayari at kulang, malaking kakulangan pa rin ang kinikita ng tatay para masuportahan lahat ng kailangan sa bahay. Kaya tumutulong pa rin si nanay na mag-sideline para makakontribute sa kakulangan. Pero si nanay sa umpisa pa lang, maagang gumigising, pero muling natutulog sa gabi. Si nanay inaasikaso lahat ng mga anak, ang buong pamilya, ang buong tahanan.
at kasamang inaasikaso pa rin si tatay bago pumasok sa trabaho. Si nanay na tinaguriang ilaw ng tahanan ay napakahalaga. Alam ng lahat, batid po ninyong lahat, kapag maliwanag ang gabi dahil sa ilaw at biglang nag-brown out, didilim ang paligid, wala tayong makikita. Ganon po kahalaga ang mga nanay sa tahanan. Kaya sa mga anak na mahilig sumagot sa magulang, sa nanay, hindi naman masamang sumagot. Pero ang importante po, yung pamamaraan ng pagsagot. Dapat may respeto at pagpapahal. Anak, bumili ka ng tuyo. Ayoko. Anak, sige na, bumili ka na. Niluluto ko yung adobo. Paborito mo to. Ayoko na yung si kuya na lang. Nandiyan na naman si ano, siya na utusan mo. Busy ako eh. Wala tayong karapatan na tangkihan ang utos ng mga magulang, lalo na ng nanay. Dahil ang mga nanay, ang mga magulang natin, hindi yan mag-uutos ng masama sa inyo. Lahat yan ay puro sa kabutihan ng pamilya. Kaya minamahal ko kapatid, ngayong umaga, samahan po ninyo ako sa pagdulog sa Diyos. Samahan po ninyo ako sa pagdulog sa mahal na Senior Santo Niño na kanyang ibigay ang gawad ng paggabay at pagmamahal sa mga nanay at ipadama sa mga anak ang kanilang pagmamahal na walang kapantay na ipinagkakaloob ng nanay. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu. At yun, so what's up mga par, tapos na nga ang ating ika-anim na Misa de Gallo mga par, no? At yun, ngayon ko lang nasikaso, no? At inedit ko na agad mga par. At ang oras natin ngayon is 8:53 na, no? At yung mga par, dito na lang muli at bukas na lang, no? At like, comment, share, and subscribe. At laging good vibes lang. At sana nalibot at nakapakinig na naman ang mga hindi nakapag atin ng mas mga par, no? Atin lang mga par. Peace out and you. Kalig na si baby na.